Hey guys, magandang araw sa ating lahat and welcome back ulit sa channel natin. So, ito na yung guys yung nagiging final natin na setup para doon sa CCTV natin na may kasama ng router na ang gamit nating supply ay solar. So, dito guys, bali isang linggo ko nang tinest run to. Okay na siya, kaya niya nang itawid magdamag yung supply natin. Buhay yung CCTV natin 24 hours, then kinabukasan nagcha-charge na uli, hindi pa ubos yung battery natin. So masasabi ko na goods na yung setup natin para sa CCTV at saka sa router. So na-testing ko na to guys ng isang buong week, kaya masasabi ko na stable na yung supply, kaya niya nang i-handle yung kailangan ng CCTV at saka router natin. Ang nagiging concern lang, ang nagiging problem ko lang dito sa setup na to guys, although dun sa pinakita ko sa inyo na setup nung nakaraan, maraming nakalagay yon, hindi lang ito. So may mga ano pa yon, inverter pa. So tinanggal ko na lahat yun guys, kasi yung inverter kasi at saka yung relay, so mataas ang ano nun, power loss. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko na yon, nirekta ko na. So ang ginawa ko na lang dyan guys, nakarekta ako dyan, dito na ako nakakabit para dun sa router natin, tapos dun sa CCTV natin. Kasi ito kasing CCTV natin guys, yung supply niya hindi kakayanin kung dito mo lang siya isasalpak. So ang ginawa ko, bumili ako ng ganito, kumuha ako ng ganito, converter to siya guys, 12 volt DC to 5 volt na DC. Tapos ang pinaka maximum niya is 3 ampere. So ang ito kasi 1.5 amperes kasi ito, kaya 1.5 ampere kasi ito, kaya hindi niya, kung dito mo siya ilalagay, hindi niya kakayanin. So ang ginawa ko, bumili ako nito ng 3 amperes para at least may allowance, kaya niya namang patakbuhin. So tapos, ang isa lang talagang nagiging problema ko dito sa setup na to, itong solar charge controller. Kung makikita nyo guys, wala na yung ibang display oh. Pero pag ni-restart mo yan, tingnan natin, i-restart natin guys ha. Pag ni-restart mo yan, magkakaroon na uli. Yan. So, pero ayaw ko kasi ng ganun eh. Mas maganda kung laging nandyan para makikita mo kung ano yung ano, hindi mo na kailangang i-restart pa. So, yan lang yung nagiging problem na ito. Siguro pag gagawa tayo na sa susunod, maghanap na tayo ng ibang brand o ibang klase na ano, charge controller. Kasi dito sa existing natin, yun nga yung na-encounter nating problem. So, ayaw ko ng ganun. So far, okay naman siya. Yung CCTV natin working naman lahat. So bali siguro pag na-install ko na to doon sa farm ko mismo, i-update ko naman kayo kung ano yung magiging itsura. I-update ko kayo kung ano yung actual footage na nakukuha niya, tapos kung ano pa yung mga problem na na-encounter natin, para at least makakuha din kayo ng idea kung ano ba yung mga nagiging problem. Kung gusto niyo yung ganitong setup, ito madali lang to guys, kasi hindi siya ganong maraming chichiburichi. Ano mo lang siya, install mo lang siya, bili ka lang ng ganitong mga device, yung mga yan, tsaka battery, goods na. So far wala, yun pa lang naman yung nagiging problem ko. So nga pala guys, yung battery na gamit natin dito, ano lang to guys ha, LiPo 4 battery, pang motorcycle to guys. Pero chinat ko yung gumagawa nito na yung BMS na ilalagay is pang solar, kasi iba naman yung BMS pang motor. Kaya kinausap ko lang sila para mag-fit dito sa kailangan natin. Kasi ganitong size lang talaga guys ang kailangan ko, hindi masyadong bulky na battery. Ayaw ko rin nung yung parang nakapack lang, kasi parang hindi maganda yung packaging niya. Nakapack lang talaga. Mas maganda kung may lagayan talaga. Kaya yan talaga kinuha ko. Nasa din yan, 1,000 mahigit din yan.
Siguro itong setup na to makamura tayo kasi hindi na tayo gumamit ng inverter, mga relay. So rekta na. Solar charge controller, tapos mga breaker, battery, tapos yung solar panel natin, router, at saka itong CCTV, at saka itong enclosure. Ito lang yung pinaka major parts ng mga ito lang yung mga major parts na ginawa natin dito sa setup natin. Guys, kung may mga katanungan kayo regarding dito sa setup natin, pwede naman kayo mag-message sa akin. Or kung anong mga problem na na-encounter natin, gagawa natin ng mga videos. Kung gaano katagal, after 1 month siguro, mag-update ako kung ano na nangyari, 2 months, ganon. Ganon ang gagawin ko guys para at least may idea din kayo kung ano na nangyari dito sa setup natin. Ito kasi, ang alam ko kasi, malaking may tutulong nito sa monitoring ko sa farm ko dun sa Bohol. So yun lang guys, sana nagustuhan nyo yung video natin. Kung may mga kakilala kayong kailangan ng ganito, pwede nyong i-share sa kanila para at least magkaroon din sila ng idea. So yun lang guys, maraming salamat. See you on our next video. Bye bye.